Sa nakaraang episode, si Noel na ating bida ay lumaki sa poder ng kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay isang matapang at magaling na mandirigma, subalit dumating ang panahon na ang kanilang lugar ay nilusob ng mga nakakatakot na nilalang. Doon ay tumayo ang kanyang lolo para harapin ang banta at sinabihan si Noel na pumunta sa ligtas na lugar. Sa kalaunan ay hindi kinaya ng kanyang lolo ang kalaban, dala na rin sa dami nito. Bago pa ito namatay ay pinayuhan niya si Noel sa kung ano ang magiging resulta kung susundan niya ang landas ng pagiging Seekers, kaso lakas loob na tinanggap ni Noel ang magiging kapalaran niya, makamit lang niya ang pagiging pinakamalakas na Seekers. At sa pagpapatuloy, sa isang mataas na seguridad na kulungan at isa sa mga gwardya ang napabagsak sa banyo, ang salarin ay nag-transform upang maging eksaktong kopya ng gwardya para palitan siya sa kanyang pwesto. Pumunta siya sa pwesto ng gwardya at ang kapartner ng gwardya ay hindi nakahalata sa pagpapalit. Kunwari normal na gwardya ang impersonator, kaya't nagtanong siya kung sinong preso ang binabantayan nila. Sinimulan ng kapartner niyang magkwento tungkol sa Hayes Murders na ang gumawa ay ang tinatawag na The Puppeteer, na siya mismong hinahanap ng impersonator. Tuwing umaga si Noel ay gumigising at nagsisimula ng kanyang ehersisyo. 2 ikot sa paligid ng mga pader ng kastilyo habang may mabibigat na bato sa kanyang likod at may 2 oras siyang limitasyon, at hinding-hindi niya ito pinalalampas. Itinuro ito sa kanya ng kanyang lolo noong araw na nagpas siyang maging isang Seeker si Noel, dahil hindi kayang palakasin ng tulad niyang talker ang sarili at ang tanging paraan para lumakas siya ay ang mag-ensayo araw-araw. Pagkatapos ng kanyang ehersisyo nagsha-shower si Noel at iniisip ang sinabi ni Alma ilang araw na ang nakalipas. Kahit gaano pa siya kaensayo ay hindi siya makakakuha ng kapangyarihang tulad ng mga ipinanganak na may talent. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan at si Alma pala iyon, at pinapasok ni Noel si Alma, na humanga sa kalinisan ng kanyang kwarto. May plano silang magkita pero hindi inaasahan ni Noel na darating si Alma ng ilang oras ng mas maaga. Sinabi ni Alma kay Noel na masaya siyang maaga siyang dumating matapos makita ang katawan nito sa porma. Sinabi niya na hahawakan niya ito, at bago pa makapag-react si Noel ay tinulak siya ni Alma sa kama. Kahit na nakikita ni Alma ang sarili bilang ate ni Noel ay hindi iyon nakapipigil sa kanya sa tangkang halikan siya at sinubukan niya na alisin siya. Pero dahil sa likas na lakas ni Alma at ang tanging paraan ni Noel ay ma-headbutt siya para makaalis sa sitwasyon, makalipas ang ilang sandali ay napagtanto ni Alma na baka nasobrahan siya, pero hindi pa rin niya inaakala na tama ang ginawa ni Noel na headbutt. Gayunpaman, para kay Noel ay justified iyon dahil inatake siya ni Alma at hindi pa rin sumusuko si Alma sa paghahangad ng atensyon ni Noel, kaya hinawakan niya ang braso nito at nag-declare na ngayon ay may date sila at sawa na si Noel sa mga kalokohan ni Alma, kaya sumunod na lang siya at sinabing pupunta sila sa appraisal guild. Pagdating nila sa appraisal hall ay tinanong ni Noel si Alma kung ano ang plano niya dahil sa natugunan na niya ang mga kwalifikasyon para sa rank up, na ipinapakita ng marka sa kanyang dibdib at lumalabas ang markang iyon kapag natugunan ang requirements. Hindi pa sigurado si Alma kung gusto niyang maging isang assassin, kaya tinanong niya si Noel kung ano ang sa tingin niya ang dapat niyang gawin, bagaman makakatulong sa laban ang pagiging assassin, at ayaw pa rin ni Noel na gumawa ng desisyon agad para maiwasan ang pag-ulit ng skills na maaaring makuha ng mga future recruits. Hindi alam ni Alma na plano pa ni Noel na kumuha ng iba pang miyembro para sa kanilang team, kaya medyo nagselos siya at pinaliwanag ni Noel na masyadong delikado kung papasok sila sa abyss na 2 lang sila, kaya ang gusto niya ay ma-assess si Alma upang makita ang mga posibleng opsyon nito at makapagplano ng maayos pagkatapos ng appraisal. Lumabas sina Noel at Alma at sa pagkakataong ito ay sinabi niya na pupunta sila sa isang pandayan na pinapatakbo ng isang duwende. Mahalaga ang magandang kagamitan upang mailabas ang buong potensyal ng isang Seeker, kaya't kailangan nilang regular na ipamaintain ang kanilang gamit. Binati ni Noel ang panday at mukhang may magandang relasyon sila, kaya't binati rin siya pabalik ng panday. Napansin ng panday si Alma at inakala niyang bagong miyembro siya ng grupo ni Noel, kaya sinimulan niyang suriin si Alma para sa angkop na kagamitan. Ngunit maya-maya ay na-distract siya sa alindog ni Alma at pagkatapos ay dinala ni Noel si Alma sa isang tindahan ng mga skillbook para makakuha siya ng mga kapaki-pakinabang na kasanayan. Kinausap ni Noel ang may-ari ng tindahan at sinabi na tulungan si Alma sa pagpili ng mga tamang kasanayan habang wala siya. Tinanong ni Alma kung saan pupunta si Noel at ipinaliwanag niya na ang tindahan ay nagbebenta lang ng mga skillbook para sa mga scouts, kaya kailangan niyang pumunta sa ibang tindahan para sa skillbox ng mga talker, at bago siya umalis,
pinaalalahanan niya si Alma na mayroon lamang siyang 1 milyong budget para sa skill box at hindi dapat siya magsayang ng pera. Sumang-ayon si Alma pero pagkaiwang mag-isa ay bumili siya ng higanteng teddy bear. Nagalit si Noel sa kanya sa pag-aaksaya ng pera at sa sarili niya dahil sa pagtitiwala kay Alma, pero ipinaliwanag ni Alma na hindi naman niya inaksaya lahat ng pera at bumili siya ng isang mahusay na skill book na tinatawag na armor piercing, na may kakayahang bawasan ang depensa ng kalaban ng kalahati. Ang libro ay nagkakahalaga ng 800,000 at ginamit niya ang natitirang pera para sa teddy bear bilang pamalit sa yakap dahil ayaw na siyang yakapin ni Noel. Para kay Alma ay matagumpay na shopping trip iyon at napansin naman ni Alma na wala palang binili si Noel para sa sarili niya kaya't tinanong niya ito. Ipinaliwanag niya na ang skill book na gusto niya ay sobra sa budget. Gusto niyang bumili ng libro para sa exorcism at isang kasanayan na makakatulong upang mabilis na matalo ang mga undead monsters. Pero ang libro ay nagkakahalaga ng 30 milyon kaya't hindi niya ito kayang bilhin. Biglang may napansin siyang dumaan kaya't sinabihan niya si Alma na mauna ng kumain, sinundan niya ang lalaki papunta sa isang madilim na eskinita at nang sila na lang ang tao roon ay nagpakilala ang lalaki kay Noel at siya si Loki, ang shapeshifter na sumisingit sa kulungan kanina. Inutusan ni Noel si Loki na magsaliksik tungkol sa puppeteer na nakakulong doon at hindi siya nabigo. Ibinigay ni Loki ang impormasyong nakalap niya at bagaman hindi niya negosyo ang balak ni Noel at tinanong niya kung sigurado ba si Noel na i-recruit ang puppeteer sa grupo niya, sinabi nito na gusto niyang i-recruit ang puppeteer dahil naniniwala siyang napagbintangan lang ito sa mga krimen, kaya inupahan niya si Loki upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Naintindihan ni Loki ang plano ni Noel pero medyo kakaiba raw na marinig ang taong nagbenta ng mga dating kasamahan bilang alipin, na ngayon nagbabalak magligtas ng isang preso sa death row at ipinagmamalaki ni Noel ang pagiging bahagyang sira sa desisyon niyang iyon. Matapos basahin ang ulat ni Loki ay pinuri ni Noel ang trabaho nito. Para kay Loki ay madali lang ang ganitong bagay dahil sa imitator class niya na nagpapahintulot sa kanya na magpapalit anyo. Binayaran siya ni Noel at inutusan siyang magpatuloy sa pagsisiyasat at bago umalis ay sinabi ni Loki kay Noel ang karagdagang impormasyon na may bagong droga na ibinebenta sa lugar na ito na mas malakas kaysa sa iba, ngunit nagdudulot ng matinding galit. Dahil dito ay tumaas ang karahasan sa lugar, nagtaka si Noel kung sino ang baliw na magbebenta ng ganoong droga at lalo't tiyak na pipigilan ito ng Luciano family kapag nalaman nila. Pero nalaman niyang ang grupong nagbebenta ng droga ay isang sangay ng Luciano family mismo kaya't hindi malamang nagagawan ng aksyon ang problema. Ang grupo na namamahala sa teritoryong ito ay ang Gambinos at ang pinuno nilang si Albert Gambino ay kilalang may tama at sa kabilang banda, si Alma ay inis dahil iniwan siya ni Noel ng matagal kaya't sinusubukan niyang pasayahin ang sarili sa pagkain. Habang naglalakad si Alma na may napadaan na isang matagal ng kaibigan, samantala si Noel ay naglalakad sa teritoryo ng Gambino at dismayado sa kalagayan ng lugar at ang dating pinuno ng pamilyang Gambino ay isang mabuting tao, at kahit si Finocchio ay nirerespeto siya. Pero nang mamatay ang dating pinuno at ito si Albert ang anak niya ang pumalit, nasira ang lugar sa ilalim ng kanyang pamumuno at habang naglalakad si Noel napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng daan na mukhang iba sa mga tao ng kaharian. Kaya't inisip ni Noel na siguro'y immigrant ito at gayunman sa kalagayan niya ngayon ay baka mamatay na lang siya bilang pulubi. Naawa si Noel sa kanya kaya't habang dumadaan siya ay naghulog siya ng barya para sa lalaki, ngunit tumayo ang lalaki at isinauli ang barya at iniisip na baka aksidenteng nahulog ito ni Noel. Sinabi niya kay Noel na hindi ligtas ang lugar na ito para sa isang cute na babae na tulad niya. Na-offend si Noel sa pag-aakalang babae siya kaya't bumalik siya at nilinaw na lalaki siya, at tungkol sa barya ay hindi niya ito kukunin pabalik matapos mahawakan ng isang maruming pulubi na tulad niya. Nagpatuloy si Noel sa paglalakad ngunit ngayon ay na-offend naman ang lalaki, kaya't sinubukan niyang hawakan ang balikat ni Noel at bigla na lang sinipa ni Noel ang lalaki sa tiyan na dahilan para ito'y mapatalsik pabalik. Sinabi ni Noel na huwag siyang susubukang hawakan gamit ang walang kwentang kamay. Sa paraan ng pagtingin ni Noel sa kanya ay naalala ng lalaki ang isang tao mula sa kanyang nakaraan at hindi niya ito kayang palampasin, hindi siya mahilig makipaglaban sa mga ganitong bagay pero hindi rin siya ganoon kahina para hindi lumaban para sa sarili. Habang kumukuha ng battle stance ang lalaki ay napansin ni Noel na mukhang sanay ito sa espada.
Sa pag-atake ng lalaki ay naramdaman niya ang panganib at nakailag si Noel pero sunod-sunod ang pag-atake ng lalaki hanggang sa mahuli ni Noel ang kanyang braso at itapon siya sa isang gusali. Matapos bumangon ay inamin ng lalaki na magaling si Noel sa laban kaya tinanong niya kung siya ba ay mula sa ninja class. Ang ninja class ay exclusive sa isang isla sa malayong silangan, kaya inisip ni Noel na doon siguro galing ang lalaki at sinabi ni Noel na isa lang siyang topper at nagulat ang lalaki na may topper na may ganong kagaling sa laban, ngunit hindi na iyon mahalaga dahil mula ngayon gagamitin niya ang kanyang kasanayan. Nang makita ni Noel ang aura ng lalaki ngumiti siya dahil alam niyang malakas ang lalaking ito, kung makamit ng lalaki ang inaasahan ni Noel ay balak niya itong i-recruit sa grupo kaso bago pa sila makapaglaban ng seryoso ay biglang lumabas ang isang maliit na nilalang at sumigaw kay Koga ang lalaki, dahil nakipaglaban ito ng walang pahintulot. Samantala nakaupo sina Alma at ang kanyang kaibigan upang magkwentuhan na nagulat ang kaibigan ni Alma na hindi pa siya nag-rank up. Sinabi ni Alma na may dalawa siyang pangunahing opsyon para sa kanyang rank up at pwede siyang maging isang assassin o isang chaser. Sinabi ni Noel kay Alma na huwag munang magdesisyon at naiintindihan naman ng kaibigan ni Alma kung bakit sinabihan siyang maghintay, dahil ang mga chasers at assassins ay may magkaibang mga papel kaya't ang pagpili ni Alma ay depende sa magiging miyembro ng kanilang grupo. Sa katunayan ay hinakala ng kaibigan ni Alma na baka nagre-recruit si Noel ng bagong miyembro sa oras na iyon, samantala si Koga na gustong i-recruit ni Noel ay patuloy na pinapagalitan ng maliit na nilalang, sinabihan daw niya si Koga na maghintay hanggang bumalik siya at ayaw niyang makinig sa mga palusot nito. Kaya ginamit ng Munchkin ang kanyang singsing upang patigilan si Koga hanggang mawalan siya ng malay. Napansin ni Noel na ang singsing ay isang oath of subordination ring at isang bagay na pumipilit sa isang tao na sundin ang may suot ng singsing. Normal na bawal gamitin ito ayon sa batas pero pinapayagan ito sa pagitan ng isang amo at alipin. Nang mawalan ng malay si Koga ay humarap ang Munchkin kay Noel at tinanong kung bakit siya nakikipaglaban kay Koga, pero inakala rin niyang babae si Noel at nagsimula siyang magpakita ng kakaibang interes, dahil dito ay sinipa ni Noel ang Munchkin hanggang tumalsik ito sa kabilang kalsada. Tinatanong ng Munchkin kung bakit iyon ginawa ni Noel pero itinutok ni Noel ang kanyang baril sa kanya at sinabing siya ang magtatanong ngayon. Una niyang tinanong kung saan galing ang Munchkin at dahil halata namang hindi siya taga rito, sinabi ng lalaki na siya ay mula sa isang lugar sa timog na tinatawag na Solderland. Sunod ay tinanong ni Noel kung bakit siya pumunta sa Ella, at saglit na nag-alinlangan ang lalaki pero dahil sa baril at napilitan siyang umamin na siya ay tumakas. Dati siyang nagtatrabaho para sa pamilyang Delber at namamahala sa kanilang underground fighting ring ngunit nahuli siyang nagnanakaw ng pondo kaya galit ang pamilya sa kanya. Tumakas siya papunta sa Ella dahil ito ay teritoryo ng mga Luciano, hindi siya maaabot ng pamilya Delber dito at si Koga ay isa sa kanyang mga alipin sa laban, kaya't dinala niya ito nang tumakas siya at inakala ni Noel na plano ng Munchkin na isali si Koga sa mga laban sa ilalim ng lupa sa Alria. Inamin ng Munchkin na iyon nga ang plano niya at tinanong niya si Noel kung may kinalaman ba ito sa underground fighting ring dahil kailangan niya ng padrino. Sinabi ni Noel na isa lang siyang seeker at kung hindi pa malinaw sa lalaki na siya rin ay lalaki, nabigla ang Munchkin sa pagkatuklas na seeker si Noel at mas lalo siyang nagulat na isang lalaki si Noel sa kabila ng kanyang maganda at maamong mukha. Naiinis si Noel sa reaksyon ng lalaki pero naisip niya rin na dahil tumakas ito mula sa pamilya Delber, hindi siya magkakaroon ng problema sa mga ito kung papatayin niya ang Munchkin at bukod pa dito, kung patay ang Munchkin ay maaari niyang i-claim si Koga para sa kanyang sarili, dahil napakaganda ng benepisyo at malinaw kay Noel ang kanyang desisyon at pinatay niya ang lalaki. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.